anak na butin ng Diyos Amang masintahin, ika'y hari ng Israel. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, hinanap ni Felipe si Nathanael at sinabi rito, natagpuan namin si Jesus na taga Nazaret, ang anak ni Jose. Siya ang tinutukoy ni Moises sa kaniyang sinulat sa kautusan at gayon din ng mga propeta. May magmumula bang mabuti sa Nazareth? Tanong ni Nathanael. Sumagot si Felipe, halika at tignan mo. Nang malapit na si Nathanael ay sinabi ni Jesus, masdanin niyo ang isang tunay na Israelita, siya'y hindi magdaraya. Tinanong siya ni Nathanael, paano ninyo ako nakilala? Sumagot si Jesus, bago ka patawagin ni Felipe, nakita na kita nang ikaw ay nasa ilalim ng puno ng igos. Rabi, kayo po ang anak ng Diyos. Kayo ang hari ng Israel. Wika ni Nathanael. Sinabi ni Jesus, nananampalataya ka ba? Dahil sa sinabi ko sa iyong nakita kita sa ilalim ng puno ng igos. Makakakita ka ng mga bagay na higit kay sarito. At sinabi niya sa lahat, tandaan ninyo, makikita ninyong bukas ang langit at ang mga anghel ng Diyos ay manhik-manaog sa kinaroroonan ng anak ng tao. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna po ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat, mga kapatid kay Kristo. Sa lahat po ng ating mga taga-subaybay sa iba't ibang online platforms at sa lahat ng ating mga kadiboto sa iba't ibang panig ng Pilipinas at maging sa buong mundo kung saan tayo ay naaabot ngayon ng ating live streaming. Mapayapang umaga din po sa inyong lahat. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, malugod po namin kayong tinatanggap sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Ngayong araw na ito ay atin pong ipinagdiriwang ang kapistahan ni San Bartolome at nakilala natin siya sa ating ebanghelyo bilang si Nathanael. At pagmasdan ninyo ang mga katanungan at pagdududa ni Nathanael, minsan nang tinanong niya, paano natin malalaman sa ating sarili na may katiyakan si Jesus na siya ang tunay na anak ng Diyos at tagapagligtas ng mundo? Ito mismo, mga katanungan at pag-aalinlangan ni Nathanael o ni San Bartolome. Sa atin pong ebanghelyo, kung inyo pong napakinggang mabuti, si Felipe unang nabigong kumbinsihin ang kaniyang kaibigan na si Nathanael na sumunod at manampalataya kay Jesus Nazareno. Subalit nang mangusap ang Panginoong Jesus
nagbago agad ang kaniyang mundo. Uulitin ko po, noong nainkwentro na mismo ni Nathaniel ang ating Panginoong Jesus, nagbago ang kaniyang isip, nagbago ang kaniyang mundo, nagbago ang kaniyang buhay. Masyado kasing nag-aalinlangan si Nathaniel. Hindi niya gusto ang Nazareth at ayaw niyang makipag-ugnayan sa mga taong galing doon. Para sa kaniya, paanong ang Mesiyas ay manggagaling sa ganong mababang bayan o lugar? Marahil katulad tayo ni Nathaniel o ni San Bartolome, minamaliit natin ang ibang tao. Minamaliit natin ang kanilang kakayahan at pwedeng magawa. Kaya naman, nahuhusgahan agad natin sila. Kaya sa halip na makipagtalo, anong ginawa ni Felipe? Mas matalinong diskarte ang ginawa niya. Inanyayahan niya si Nathaniel na pumunta at tingnan mismo para sa kaniyang sarili kung sino ang sinasabing Jesus na ito. At ano po ang nangyari? Hindi naman nagdalawang isip si Nathaniel dahil gusto niyang makita ng kaniyang dalawang mata si Jesus Nazareno. At natagpuan ni Nathaniel kay Jesus ang higit pa sa kaniyang inaasahan at pangarap. Nagsalita si Jesus kay Nathaniel at pagmasdan ninyo, nag-alab ang kaniyang puso sa pagkamangha. Si Jesus higit na nakakaalam ng ating puso kaysa sa atin. Wala po tayong pwedeng maitago sa Diyos. Uulitin ko po, wala po tayong pwedeng maitago sa Diyos. Alam ng Diyos ang ating kahinaan, alam ng Diyos ang ating karupukan, alam ng Diyos ang ating lihim, at alam ng Diyos ang ating mga tinatagong kasalanan. Alam niya ang laman ng ating puso at kalooban. Subalit sa kabila ng ating mga lihim, kahinaan at mga kasalanan, hindi tayo iniiwan ng ating Diyos. Sinasamahan niya tayo sa bawat hapdi at kirot ng ating sugatang puso. Iniintindi tayo ng Diyos at ginagabayan niya tayo upang tayong lahat magbalik sa Diyos Ama. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, kagaya po ng karanasan ni Nathaniel, inihahayag ni Jesus ang kaniyang sarili sa bawat isa sa atin. Itinatanim ni Jesus Nazareno sa bawat puso ng taong sumasampalataya ang pananabik at pagnanais na makilala natin siya. Kung maaalala ninyo si San Agustin ng Hippo, natagpuan niya ang Diyos pagkatapos ng napakahabang panahon, pagkatapos ng maraming taon ng kawalan ng pananampalataya at pamumuhay sa kadiliman. Siya mismo ang nagsabi, "Ginawa mo kami para sa iyo, O Panginoon, at ang aming mga puso at buhay hindi mapapakali hanggang hindi sila nagpapahinga sa iyo." Uulitin ko,
sapagkat napakaganda ng mga binitawang salita na ito ni San Agustin ng Hippo. Sinabi niya na tayong lahat daw ay ginawa ng Diyos. Tayong lahat ay para sa Diyos. Tayong lahat nakalaan sa Diyos. Kaya nga ang ating puso at ating buhay hindi mapapakali, laging maghahanap, hindi makukontento, malibang tayo ay nasa Diyos at magpahinga sa Kaniyang presensya. Doon lamang natin matatagpuan ang tunay na kaganapan ng ating buhay. Ibig sabihin, sa Diyos lamang natin matatagpuan ang tunay na kaligayahan at kahulugan ng ating buhay sa mundong ibabaw. Tunay ngang hindi tayo mapapanatag at hindi mapapakali ang ating mga sarili at ang ating mga kaluluwa kung wala tayo sa piling ng ating Panginoon. Si Jesus Nazareno lamang ang tanging makakapawi sa uhaw ng ating kaluluwa at makakahilom sa ating karamdaman at mga pusong sugatan. Amen. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno.